LU. We're heading to LU. Hello everyone, my name is Mika and for today I'll be sharing with you our DIY La Union trip. So ayun, nag-book kami ng bus papuntang La Union dito sa Bartas Bus Terminal sa Pasay. Pwede naman kayo mag-walk-in pero ang ginawa namin is nag-book kami online para wala ng hassle. Nakasakay kami ng 8:41 AM and naalis yung bus ng 9 AM. So ito yung loob ng regular deluxe bus. As you can see, maluwag siya and dalawa lang per row. Akala ko ang nabook ko is yung with own TV and CR pero may mga iba-iba pala siyang tawag. 700 per head per way yung fare na binayaran namin. Medyo mahal siya pero okay lang since sa Tiplex ang daan nito, hindi katulad sa ibang bus na papuntang LU na nagbabayan-bayan pa. 5 to 6 hours lang yung biyahe papuntang LU pero pwede daw siyang tumagal ng hanggang 8 hours lalo na kung sobrang traffic. After almost 6 hours, we finally arrived in LU. Sumakay lang kami ng tricycle papunta sa Airbnb namin. Here's a quick tour of the place. Delmas Guest Room yung pangalan ng Airbnb. Wala silang Facebook or website, strictly Airbnb booking lang daw sila. The place is clean and super spacious. Meron din silang parking space but unfortunately hindi sila pet friendly. The standard check-in time is 3 PM and check-out is around 11 AM. Meron din silang lounge area kung saan pwede kayong kumain at maglaro with your family or friends. Free to use din yung books. Meron din silang designated food cabinet where you can store your takeouts. Pwede rin gamitin yung ref. If tagtitipid naman kayo, pwedeng gamitin yung kitchen area nila. Make sure lang na you will clean as you go. They also provide free mineral water. Pwede din gamitin yung ihawan. So, ito yung room 1 and 2 dun sa baba. Ito yung pinaka-cheapest room nila dito. Wala silang aircon and wala rin own CR. Nasa labas yung own CR ng room 1 and 2. Nakabukod siya dun sa room. Okay, so tour ko naman kayo dun sa second floor which is yung room 4, 5, and 6. Yung mga room na yun is medyo pricey pero meron na siyang own CR and own aircon sa room. Meron din siyang mga lounge area and mga board games. I-flash ko na lang sa screen yung prices ng bawat room and kung ilan yung makaka-accommodate dito. So, ayan, the long wait is finally over. Mapapakita ko na rin sa inyo yung beachfront view ng Airbnb namin. So, ito yung pathway leading to the beach. Ayan, super ganda and super nice ng place na to. Konting-konti lang din yung tao since underrated talaga siya. Ayan, super peaceful niya and super ganda talaga ng view. Kung gusto nyo naman matutong mag-surf, may mga locals naman dito na nagtuturo pero hindi ko lang sure kung dito talaga sila magtuturo since medyo malaki yung mga waves dito. Ito naman yung front view ng Airbnb namin. Pwede rin gamitin yung mga kubo. Written in the sand, I didn't know that they would wash away so fast, and that note I left in your bed. You don't have to lie to me, I know it wasn't red. Ganda ng hotel, Day. Galing, Bebs. Bukas, meron na ba sila?
si Marina Summers nandiyan. Ayun o, dahil maraming kamukha. Hindi ko na. Pati si Emira. Yung mga first on. Outfit of the day. Fit check. So now we're going to your bedroom. Don't you think we're moving too soon? I love to hear you when you complain about your best friend, how she's so late. And as you're talking, I start thinking, all the details start to sink in. But I don't care about the right now. Spend the summer in this beach house. 'Cause I will try to play my part. My lines memorized in my heart. I keep losing to a moment where I'm with you, I just can't focus. I love to hear your crazy theories about conspiracies on TV. I know the truth and it's so simple. What is better than love? Better than fun? What's better than this? And what is better than sunshine? Better than daisies? What's better than this? We think real love is writing love notes. You think real love was dancing in the rain. So, hi guys! Di ko alam kung naririnig nyo ako kasi medyo malakas yung alon. Pero, isi-share ko lang sa inyo yung DIY Elliot trip namin for 3 days and 2 nights. Ihanda nyo na lang yung mga ballpen and papel nyo para masundan nyo yung video. So, syempre, para makapunta kayo dito, aalamin nyo muna kung ano yung mga mode of transportation na pwede. So, ang ma-share ko lang sa inyo ngayon is kung paano mag-commute. Kasi commute lang yung ginawa namin dahil wala kaming sasakyan. So, ano nga ba yung mga first steps para malaman kung paano mag-commute sa La Union? Una is, kailangan mong malaman kung ano yung mode of transportation na gagamitin mo. Kung may sasakyan ka, marami naman mga Google Maps or kaya mga website kung paano pupunta ng La Union. Pero ang i-share ko sa inyo is kung paano mag-commute. So, syempre, nag-research muna kami kung paano pumunta dito sa La Union since first time lang din namin. And ang mga nakita namin na mabilis na bus is yung Partas. So, yung Partas, meron siyang dalawang terminal. Meron siya sa Cubao, then meron siya sa Pasay. Since taga-Alabang kami, mas malapit sa amin yung Pasay terminal. Paano ba mag-book sa Viajeros? I-check nyo na lang yung next clip kasi ilalagay ko kung paano mag-book siya, kung paano yung ginawa ko sa pag-booking namin. Kapag nakita nyo na kung paano yung pag-book, syempre, i-print nyo na yung travel voucher. Yung travel voucher na yun, kailangan nyo i-present dun sa nag-a-attend bago kayo makapasok sa bus, syempre. Kasi yun yung ticket, yun yung ibibigay nyo para kapalit ng totoong ticket talaga. So, ang ginawa namin, dun kami sa deluxe na bus. Pero hindi ko sure kung mali lang yung na-book ko kasi regular lang yung napuntahan namin. Pero mabilis pa rin siya mga sis kasi T-Flex yung daan niya. Pag pupunta kayo dito, sa Seabay kayo, Seabay San Juan, La Union,
ang baba nyo. Lagi nyong tatandaan kasi may 7-Eleven naman doon. Yun yung famous 7-Eleven na lagi nakikita sa mga Facebook, yung mga ginagawang meme. So, doon kayo kasi may terminal ng tricycle doon. Okay, so tapos na tayo doon sa kung paano mag-commute sa La Union. Doon naman tayo sa accommodation kung saan kayo magsistay. Bago kami nag-book ng accommodation namin, syempre nag-research muna kami kung ano yung mga magagandang spots or kayong malalapit sa tourist spots na accommodation. Medyo konti na lang yung mga yung mga available kasi nga 2 weeks kami nag-book bago kami umalis. So parang sobrang lapit na nung date ng pag-alis namin sa booking namin. And medyo mahal na. So ang suggestion ko mga sis, kailangan mga 1 month or 2 months before kayong pumunta, mag-book na kayo para mas mura nyo makukuha yung accommodation. Ang pangalan ng accommodation namin is Delmas Guest Room. Sa Airbnb lang siya meron. So ililink ko na lang din yung Airbnb na link dun sa product description. Sobrang hidden gem nito mga sis kasi beachfront siya. Tapos hulaan nyo kung magkano lang yung nagastos namin. Parang 3 kami kasi. So parang 4,600 lang namin nabayaran for 3 days and 2 nights. Beachfront na yun mga sis ha. Ilalagay ko na lang yung room tour then yung tour ng buong accommodation para ma-check nyo din kasi sobrang ganda nito. Lalo na sa mga hindi naman mahilig sa mga party, parang chill lang kasi sobrang medyo malayo siya sa sa town proper kasi parang 5 to 10 minutes na tricycle ride. So malayo siya sa mga restaurant, sa mga kabsat, sa Floatsa, medyo medyo secluded talaga siya. So kung gusto mo ng relaxation, dito ka na. So ayun, nag-message kami dun sa Airbnb kay Sir Bill. And ayun, in-accommodate naman kami niya kaagad kasi yung nabook ko is walang aircon. So, i-check nyo na lang din kung ano yung mga walang aircon sa walas. Medyo maonti lang naman yung patong pag may aircon, pero malamig naman kasi kapag gabi. Kaya okay lang din. Tapos na tayo dun sa commute, tapos na din tayo dun sa accommodation. Dun naman tayo sa mga tourist spots. Hindi ko kayo masasuggest ng mga tourist spot dito kasi naggawa na namin yon nung first and second na punta namin dito sa La Union. So, ang ngayon talaga, ang balak talaga namin is chill lang and relaxation. So, mga restaurants lang ang pinupuntahan namin. Pero, kung gusto nyo naman mag-DIY ng mga, yung pupunta kayo sa tourist spots, pwede naman kayong tanong dun sa mga tricycle driver. Kasi, mostly, lahat naman dito is by tricycle. Medyo malayo nga lang. And, syempre, magbabayad kayo kay kuya driver, pero okay lang kasi at least hawak nyo yung oras nyo. Hindi katulad sa mga joiners na medyo siksikan yung time nyo. So, ano ba yung mga first impression namin dito sa Delmas Guest Room? First of all, sobrang bait ng owner niya, si Sir Bill. Yung owner dito is foreigner mga sis, pero may mga staff naman siya na Pinoy. And sobrang galing niyang mag-accommodate sa amin kasi sinasabi niya yung mga hindi dapat, yung mga dapat. Tapos sobrang sobrang understanding niya sa mga namin, mga hinihingi namin. Yung isa pa, sobrang ganda ng place kasi beachfront talaga siya. Hidden gem siya mga sis kasi ang onti lang nang nag-book dito kasi ang onti lang ng kasabay namin. Pero hindi rin namin sure kasi Sunday kami dumating dito then hanggang Wednesday kami. Ang dami ding mga pwedeng gawin dito na kasi pwede kang magluto, pwede kang maglagay ng mga pagkain sa ref, pwede kang may mga water, ganon. Tapos may mga towels din sila kapag kailangan daw and free. Tapos mga life jacket. So, sobrang ganda lang nung pagkaka-accommodate sa mga tao. So, kaya gusto ko talagang i-share to kasi feeling ko deserve talaga nila na makilala. Kahit medyo malayo talaga sila sa town proper. 50 pesos kada tao yung pamasahe. So, medyo pagka back and forth ka, medyo mahal talaga siya. Pero, kung may sasakyan kayo, mas okay din siya. Mas okay siya kasi secluded na nga, malayo pa sa mga maiingay na bar, gano'n. Lastly is paano pauwi. Ang pauwi namin is mag-walk-in lang kami sa Partas Bus Terminal. Malapit lang din siya dun sa pinag-drop off namin, which is yung Seabay San Juan. Dun lang kami magpapatricycle, then pupunta na kami dun sa may Partas na terminal. Every hour naman sila meron daw, pero di-double check pa namin tomorrow kasi pang second day pa lang namin ngayon. And ilalagay ko na lang din sa last clip siguro kung paano yung ginawa namin.
Na nag-enjoy kayo sa mga clips na binigay namin and sana naging helpful yung mga tips and suggestions na binigay namin para sa DIY Elliot trip. So yun lang, enjoy mga Veps! Get ready with written in the sand. I didn't know that they would wash away so fast, and that note I left in your bed. You don't have to lie to me, I know it wasn't red. I left unnamed. For our second night here in LU, pumunta kami sa Flotsam and Jetsam. Ito yung pinaka-famous bar dito sa La Union. Ang ganda. Ganda ng papasok. Medyo konti lang yung tao since weekdays kami pumunta.
maganda kayo dito. If you want ma-experience yung pinaka-bar experience talaga dito sa La Union, we suggest na Friday hanggang Sunday kayo pumunta. Isa, 700. Ay, ikis mo. Ay, gago. Ano? Bakit mo pa kasi ako